Deformasyon, agarang tugon at tamang impormasyon. Ka-agraryo, kayo ba ay nagsimula na sa pagbubungkal ng inyong bukid? Ilan sa atin nag-aabang pa ng tamang panahon para magtanim? Hindi lang pala sa love life may perfect timing, pati sa pagsasaka rin. Tama! Dito sa Isabela at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, karaniwang nagsisimula ang pangunahing taniman ng palay tuwing buwan ng Hunyo hanggang Hulyo kasabay ng pagdating ng tag-ulan. Kaya kung mapapansin ninyo, kaliwat kanan na ang umaandar na traktor, may nag-aararo, may nagsusuyod, at may nag-aayos na rin ng pilapil habang may naghahanda na ng pudlaan. Sinyales iyan na nagsisimula na ang isa sa pinakamahalagang panahon para sa ating mga magsasaka. At kahit saan ako dumaan, mas marami pa akong nakikitang kuliglig at traktor kaysa motorsiklo tuwing ganitong taniman. Alam mo bang hindi basta-basta ang pagtatanim? Bago pa man maitanim ang bawat butil ng palay, marami munang kailangan gawin upang masigurong magiging maganda ang ani. At ayon sa agricultural cycle, kapag nagsimula ang wet season planting tuwing Hunyo hanggang Hulyo, dito pumapasok ang land preparation o establishment stage o paghahanda ng lupa. Dito nakasalalay ang magandang pundasyon ng taniman. Kapag may maayos na paghahanda ng lupa, mas maganda ang pagtubo ng binhi, mas pantay ang paglaki ng palay, at mas handa itong harapin ang anumang hamon tulad ng peste at pabago-bagong panahon. Sandali lang, bakit hindi na lang itanim kaagad yung binhi? Bakit kailangan araruhin at suyurin pa? Dati na naman itong tinataniman. Kapag maayos ang pag-aararo at pagsusuyod, lumalambot ang lupa, nababawasan ng damo, at mas nagiging pantay ang pagdaloy ng tubig sa buong palayan. Parang bahay lang pala. Hindi ka kaagad pwedeng maglagay ng bubong kung hindi pa nasisimulan ang matibay na pundasyon. Isa rin sa madalas itanong ng mga magsasaka, pwede na bang magtanim agad kapag umulan ng isang beses? Hindi agad-agad. Mahalaga pa ring tiyakin kung sapat at tuloy-tuloy ang supply ng tubig para sa buong cropping season. Kapag tama ang timing ng pagtatanim at naaayon sa irrigation schedule, mas nababawasan ang panganib na matuyuan o masira ang pananim. Kaya pala may mga magsasaka na mas updated pa sa weather forecast kaysa sa mga TV reporter. At para makatulong sa pagpapataas ng produksyon, patuloy rin ang suporta ng DAR sa mga ARPs at ARBOS sa pamamagitan ng iba't ibang farm support projects. Kabilang dito ang mga farm machinery gaya ng tractors at iba pang kagamitang nakatutulong upang mapabilis at mapagaan ang mga gawain sa bukid. Mayroon ding mga solar-powered irrigation systems o SPIS na tumutulong upang magkaroon ng mas maasahang supply ng tubig lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng patubig. Kaya pala sa ibang lugar, kahit tirik ang araw, tuloy pa rin ang patubig sa kanilang palayan. Hindi na puro tingin lang sa langit at abang-abang lang sa ulap. Mahalaga rin ang paggamit ng dekalidad o certified seeds upang magkaroon ng mas mataas na posibilidad ng magandang ani. At kung maaari, makibahagi sa sabayang pagtatanim o synchronized planting dahil nakatutulong ito sa pagkontrol ng peste at mas maayos na paggamit ng patubig. Teamwork pala pati sa palayan. Hindi pwedeng solo player lang lagi. Kaya mga ka-agraryo, huwag nating kalimutan, Ang magandang ani ay nagsisimula sa tamang paghahanda. Sa tamang pagpili ng binhi, At sa sapat na tubig at sa tamang panahon ng pagtatanim. sa tamang paghahanda at sa tamang panahon, magkakaroon ng masaganang ani. Ngayon, alam mo na, tumutok lamang sa reformasyon, kaalaman na may aksyon para sa mas magandang kinabukasan ng bawat magsasaka at ng buong nasyon. Deformasyon, agarang tugon at tamang impormasyon.